Hello, good evening. Naririnig na ako, Bro Jando? Yes, yes bro, narinig ka na bro. Okay, sige. May kunting katanungan lang ako. Maliit lang siya. Gusto ko lang malinaw ba? Kasi narinig ko to nung mga nakaraang discussion. Tungkol to sa mga ibang relihiyon ba, yung hindi katoliko na namatay na, tapos narinig ko na hindi sila pwedeng misahan ng simbahan. Ano? Tama ba yun? Ang tanong ko doon, iyon ba ay nasa official teaching ng simbahan natin na nasa CCC o ginagawa lang yun ng simbahan natin alang-alang sa pagrespeto sa mga taong yun na yun ang pinili nilang paniwalaan na hindi katolik ba nga katuruan? Nasa Canon 1183 po 'yon, no. Turo po ng simbahan 'yung yung mga funeral, hindi po sila pwede dahil nga may batas po talaga, no. Tingnan mo sa Canon 1183 na hindi sila pwedeng iyan dahil hindi sila with the Union of the Catholic Church, no. Wala silang communion doon at hindi sila naniniwala. Sabi ko nga lagi dati, no, hindi naman yung maniniwala sa blessing ng pare dahil hindi sila naniniwala sa pare, kaya nga wala silang pare sa ibang relihiyon, di ba? So paano mo ilalagay sa ano yon? Paano ibe-bless ni Father? Mismo yung namatay hindi naniniwala kay Father. So they have the right na ang tawag doon deprive, no? Ang tawag sa canon law doon, the church has the right to deprive yung mga Protestant na namatay na pa-bless mo sa Catholic Church, kapatid. Nasa Canon 1183, may utos po, kapatid, hindi lang siya haka-haka. Merong formal na utos, Canon 1183. When it concerns funerals, catechumens must be counted among the Christian faithful. Okay. Malinaw na. Malinaw na po. Okay, pasalamat. Maraming salamat. Maigi po talaga na alamin natin, no, yung aral ng simbahan para po hindi po tayo maligaw. No, yun bang kung ano yung nababasa natin na ibinigay na katuruan, yun ang sundin natin, wag po nating kontrahin. Dahil resulta niyan, magpapaliwanag ka po ng sarili mong paliwanag na hindi naman po paliwanag ng simbahan. So yun lamang po ang aking ang akin pong panawagan sa lahat ng CFD na magkaisa na po sana, no? Napakahirap po talaga unawain ang Christology, sa totoo lamang po. Kahit po ako hirap akong unawain po talaga, no. Ang nalaman ko lang konti pa lamang po, no. At lalong-lalo na po yung yung philosophy. Napakahirap po. Hindi ko nga alam yung iba no. Pero at least man lang, pero doon sa mga nababasa natin, dapat paniwalaan po natin bilang mabuting Katoliko, bilang masunuring Katoliko. Yun po, no, doon po tayo magbatay sa nababasa, wag po doon sa mali-maling explanation, no. Narinig natin kaganina na kung isa-summarize natin lahat ng sinabi niya, parang yung nature, yun na rin yung person. At yung sa kanya, yung substantial being sa kanya, yung consubstantial sa kanya, yung kaisahan ng mga persona. Mali po yun, no. Nasabi niya, consubstantial daw ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi niya naunawaan ng consubstantial, saan sila nagkakaisa. Hindi po sa person, doon po sa pagka-Diyos. So yun po ang napakahirap kapag hindi natin tinatanggap, no, yung katuruan na ini-offer sa atin ng simbahan, no, yung sa Godhead Catechesis. Next time, mga kapuntos, yung sa Communicatio Idiomatum naman, mas maunawaan nyo doon, no, dahil doon talaga maaninag nyo na ito pala talaga ang katuruan ng simbahan. Mas malinaw yung Communicatio Idiomatum na i-explain, no, mas madali siyang maunawaan. By the way pala, idagdag ko na lang dun sa tanong ni Liapra kanina, no, kung bakit walang human person ng Panginoong Hesus-Kristo, no, naalala ko. So sabi to si Father
ano yata nagsabi nito? Si Sir Janjuna pala, no, nung nag-aral kami nito, bakit walang human person, no, maliban doon sa AC? Kasi yung AC kasi, mga kapatid, yun yung nagpapagalaw sa lahat ng bagay, no? Sa science, di ba? Sa science tinawag siyang nucleus. Yung nagpapagalaw sa lahat ng bagay. So, sa simbahan, sa philosophy, ese ang tawag diyan. Ang nakapa-nature sa nature, yung tinatawag na ese. Yung nagpapagalaw, at ang nagpapagalaw na yun yung Diyos mismo. So, yun ang pinakamalalim na na teaching. Pero kung bakit wala siyang human person, gayong fully person naman siya, it's because person na siya eh. Nung hindi pa siya nagdagdag ng kalikasan, persona na po ang Panginoong Hesukristo. At ang hindi po pwede, sabi ni, si Father Franz pala nang sabi nito, nung naalala ko, sabi ni Father Franz Villegas, hindi pwede na yung one person magdagdag ng another person. Yun ang hindi po pwede mangyari. Halimbawa, ikaw, ito yung persona mo, magkakaroon ka ng parang another person na ikaw din. Hindi po yan pwede. Hindi po yan pwede, pero pwedeng magkaroon ng another nature. Kaya nga, nagdagdag siya ng kalikasan, Bro Jando. Yun ang dagdag ko kanina sa tanong ni Brother Liapar, no, dahil medyo malalim kasi ang tanong na yun. So yun lang ang dagdag ko, Bro Jando. Ang question ko lang, Bro Jando, 'di ba ang Katoliko ang nag-compile ng Biblia? Yes. So, 'di ba may mga ano bang tawag doon? May mga libro ba or scriptures na hindi nila sinali? 'Di ba merong ganun sa history na may mga gospel or books na hindi nila sinali. So, ang question ko doon is that hindi ba siya maano natin na baka may tinatago yung simbahan? Bakit hindi nila sinali yung mga libro na yon in the compilation of the Bible? Or hindi ba siya, kumbaga, hindi naman pangit pakinggan, pero parang yung tao ba mag-doubt na bakit hindi naman sinali yon? Ano yun? May tinatawag na canon. Canon of the scripture, kapatid. Ano ba ibig sabihin ng canon? Canon means measuring. No? Yung kung ano yung tamang mga libro, ano yung batayan na yan ay itong libro na to ay inspired word of God. Yan. So sa Jewish canon, kung maalala nyo dati sa first canon doon sa Jamnia, no, na hindi isinali ng mga Hudiyo yung Deuterocanonical books, hindi nila sinali. Bakit? Ano ba yung batayan nila doon? Ano ba ang kanilang ginawang canon, no, yung measurement nila para masabi nila na ito ang inspired book or yung kinasiyahan ng Diyos. Ang isa sa kinakanon ng mga Hudiyo dati, kinakailangan Hebrew manuscript lang. Hindi pumasa doon ang Deuterocanonical, kasi ang Deuterocanonical written in Greek. Kaya hindi sinali ng mga Hudiyo yan. Isa yun sa canon nila. Pero nung ang simbahan na ang nagcanon, sinali na ang Deuterocanonical. Kaya nga tinawag na Deuterocanonical eh. Second canon. No? Ikalawang pagdeklara na isinali siya ng simbahan naman sa Christian era, sinali niya yung Deuterocanonical dahil hindi naman batayan sa simbahan kung ito ba ay sinulat sa Greek or hindi. Siyempre, may batayan ang simbahan dyan. At ang simbahan lang nakakaalam niyan, kapatid. Marami yan. No? Hindi naman tayo simbahan. Pero isa yan sa dahilan kung bakit 27 books lang. Siyempre, dapat dyan talaga sulat ng mga apostol. At simbahan lang siyempre ang nakakaalam niyan. Bakit? Meron tayong tinatawag na deposit of faith. No? Na yung mga tinuro ng Panginoong Hesukristo, binigay sa mga apostol, binigay yung sa sumusunod sa kanila. Tawag doon, deposit of faith. So ang simbahan lamang ang meron noon, nakakaalam kung ano yung mga bagay na yun, kapatid. Kaya nung tiningnan ng simbahan, ang ng mga libro ang inspired, ito yung mga sulat talaga ng mga apostol. Kasi hindi siya
aral ng simbahan. Hindi ba tumataliwas? Halimbawa na lang, sa Book of Enoch, bakit hindi sinali ng simbahan? Dahil maraming turo ang Book of Enoch na taliwas sa turo ng simbahan, kaya hindi siya sinama sa canon, kapatid. So, siguro, ayun na lang ang simple kong sagot para maunawaan mo bakit na-determine ng simbahan na 27 books lang ang kasali sa New Testament. Dahil sa tinatawag na canon, no, yung kanilang batayan, at isa dyan, dapat galing talaga sa mga apostol ang katuruan, kapatid.